So yan mga mi, nagsimba lang kami nung kinamaumagahan ng December 25. So Pasko na yan mga mi. By the way, yan pala yung St. Anthony de Padua Parish sa Sibulan, yung pilgrimage town ng Negros Oriental. So dyan mga mi, pumila na kami pagkatapos ng misa kasi nandyan na yung si pahalik kay Baby Jesus. So pagkaumagahan kasi niyan mga mi, yan yung time na ipapasyal yung Baby Jesus, tapos nagpapahalik sila sa mga bahay-bahay, sa mga kali. So yan, naghalik na kami, tapos nagbigay na din kami ng offerings. So yan mga mi, nagbigay na ng offerings yung asawa ko. So medyo maganda na yung simbahan namin mga mi kasi pinaganda talaga siya. Tapos, pumunta na kami ng Robinson para doon kami mag-lunch. Sa Shakey's sana kami mga mi, kaya lang gusto kong matry yung oyster, baked oyster. Kaya dyan kami sa may Hukad restaurant. Papasok naman mga mi, namangha talaga ako sa ceiling nila kasi ang ganda ng kanilang Christmas decor. Ayan, so apakaganda talaga. So, doon kami sa may gilid nakapwesto. So, while waiting mga mi, tingnan naman yung mga ceiling. So, by the way, 20 to 30 minutes yung paghihintay ng food mga mi. So, ayan. So, yung order nga pala namin yung 3 rice, tapos baked oyster, tapos yung calamares, tapos 2 chicken inasal, tapos may nilagang baka, tapos sa juice naman yung pineapple, sa dessert yung leche plan. So, halika na mga mi, tikman na natin kung masarap pa talaga, worth it ba talaga yung babayaran dyan. So, sa aking pagkakaalam, yung oyster, baked oyster, sa pagsimula namin pagkain, medyo yung oyster, medyo maalat. Ano nga ba talaga yung lasa niyan mga mi? Please comment down below kung ano ba talaga lasa ng oyster. Tapos, yung calamares naman, medyo dry na siya mga mi. Tapos, napansin ko din yung sa oyster, parang luma na siya kasi, dry na talaga siya. So, ganun ba talaga yun? Tapos, yung chicken inasal, masarap naman mga mi. Tapos, yung nilagang baka, masarap. Yan. Tapos, yan, kain tayo mga mi. So, masarap yung chicken inasal, yung masarap tsaka nilaga. Then, pag bill out niyan mga 1,600 na yung nagastos ko. Hindi ko alam kung magkano yung each kasi walang presyo mga mi. Tapos, pagkatapos niyan walang presyo yung nila, yung menu. Tapos, pagkatapos niyan mga mi, panhik na kami sa taas sa may escalator kasi pasyal namin yung maliit naming anak. So, pipili na kami kung saan kami mamasyal doon. So, by the way mga mi, ito pala yung Robinson's Mall, pinakamalaking mall sa Dumaguete City. So, sa taas mga mi, may food court na siya, tapos may iba't ibang pasyalan, may tindahan ng mga mamahali na shop, yung mga branded shop, tapos may government offices na din dyan. Tapos, dyan sana kami maglalaro ng anak ko, kaso lang medyo mahal siya. Hindi pala, overcrowded mga mi. Kaya ayun, hindi na kami tumuloy. Pumunta na lang kami sa may Dunkin Donut kasi bibili kami ng pasalubong para kay nanay at tatay tsaka sa mga bata sa bahay. So yan, marami siyang pagpipilian mga mi. Pero yung pinili ko yung assorted para sari-sari naman yung mga flavors ng donut para matikman ko lahat ng flavor. Tsaka katulad din ng mga bata sa bahay kasi kung isang flavor yan nakakaumay. So, bayaran nga pala namin mga 300 ata yun mga may dalawang box na siya mga mi. Tapos yan mga mi ay pumunta na ako ng local store namin, yung Kang's Department Store. So, 3 palapag na yan mga mi. Sa may first floor yung may grocery, tsaka may snackan, tapos sa second floor may mga bentang or mga tindang mga damit, damit pambata, yung jewelries, tapos may gift wrapping station na din dyan, tapos may school supplies and mga gamit sa bahay.
Tapos maganda diyan kasi maganda talaga yung mga damit nila pambata. Napaka-quality. Yun nga lang may kamahalan, medyo pricey din. Lalong alam niyo ba mga medyo mahal talaga yung damit pang-bata. So minsan 'pag may time ako, punta ako ng Lilipan, yung ukay-ukay kasi dun premium yung mga damit tapos mura pa din. Pero diyan kung nagmamadali ka, pwede ka diyan diyan ka na lang bumili. Diyan mga nagtingin-tingin lang ako kasi wala pa akong dalang pera. Kaya nagtingin-tingin ako kung saan yung may sale, saan yung magagandang bilihan, saan yung magagandang damit, yan. So, diyan, meron din silang pa sale, may 10%, 5%, so malaking tulong na yan mga Tsaka, maganda mga pag bumili kayo ng damit, dapat +1 yung size para magagamit pa ng inyong anak hanggang ilang taon. Kasi yung anak natin, mabilis lang lumaki. So, kung sakto lang yung bibiliin mo, magagamit lang nila ng like 2 months, 3 months, tapos lalaki na sila agad. So, dapat +1 talaga para matagalan. So, dyan mga pumunta na din ako sa may 5% na off sa bags. Tapos, sa gift, na yan, sa wrapping station or sa may, yan, kasi bumili kasi ako ng pangregalong pangkasal. Yung, siya mga set. May 4 na taso, tsaka 4 na platito worth 450. Tapos, nagpa-gift wrap na kasi ako kasi hindi ako marunong mag-gift wrap. So, yun. So, by the way, mga yan yung napili kung nagtingin ako ng wrapper kasi ikaw yung pipili. Tapos, sa ribbons naman, yung green yung napili ko kasi ayun yung motive ng kasal ng katrabaho ko. So, yan. Lang siya, mga 15 to 30 minutes mga Depende kung walang masyadong tao, mga 15 minutes tapos na yan. Pero kung maraming magpapag-gift wrap, minsan umabot ng 30 hanggang 45 minutes. So, tapos na yan mga So, maganda talaga pagka gift wrap. Pulidong-pulid. Tapos binayaran ko na. Nabayaran ko dyan mga mga 600 pesos. So, worth it naman siya mga kasi hindi ka na mahahassle. Tapos, pagkatapos yan ay pumanhik na ako pababa kasi aalis na nga ako mga Nagmamadali kasi ako mga kasi kagabihan na yan, 6 p.m. na yata yan mga Tapos, may lakad pa kami pag kagabi na yan, mga 8 or 7 kasi pasyal namin yung mga bata. So, yan. So, yun mga punta na ako sa amin yan, nag-aabang na ako lang sa sasakyan. Yan, so tapos yan, pumunta na nga kami sa may pasyalan mga dyan mga mag-rent ka ng mga sari-saring autos, may truck, may scooter, pambata. So, ang gagawin lang nila mga ay papadyakan lang nila para umandar yung sasakyan. So, enjoy naman sila mga 5 minutes 50 pesos. So, 6 sila 300 plus nag-extend pa yung anak ko ng 10 minutes kaya yun 400 yung nabayaran ko mga So, sulit naman mga kasi enjoy naman yung mga bata kasi sila yung mag-drive ng ganyang mga cars, mga truck. So, yung minsan ng anak ko, malapit pa siyang makadisgrasya kasi naatras niya ng bonggang-bongga yung truck na napili niya. Kasi yung truck talaga yung pinili niya ang parang hirap niyang i-control. So, yun lang mga maraming salamat sa panonood.